Sa pool sa CCTV ang pang-hold up sa isang babaeng first-year tourism student dito sa Pasig City na aresto ang suspect sa Oplan Galugad ng Philippine National Police kung saan nahulihan naman siya ng illegal na droga. Pasado alas 9 ng gabi noong August 18, makikitang napaatras ang babaeng ito na isang first-year tourism student matapos salubungin ng dalawang lalaki. Ang isa, pilit kinukuha ang kanyang cellphone habang ang kasabwat nito nagsilbing lookout. Sinubukan pang makiusap ng biktima pero tuluyang tinangay ng mga suspect ang cellphone na 27,000 piso ang halaga. Pauwi na sana ang biktima matapos gumawa ng video output para sa isang school activity. Lumagpas na po ako, makikita dun sa video, lumagpas na ako. And then yung mismong paglampas ko po is bumalik sa akin yung lalaki. Sabi niya po sa akin, sabi niya, ate, hold up to. Tapos bigay ko na lang daw po yung gamit ko para hindi na ako masaktan. Dahil sa insidente, hindi na naipasa pa ng estudyante ang video output niya sa klase. Hindi ko siya napasa dahil na-upload sa akin yung phone ko. And now, nahihirapan akong mag-study kasi nag-shift kami into online classes dahil nasa suspensions. And ayun po, traumatic siya sa akin. Hirap na ako lumabas, hirap ako matulog, palagi ako nag-iisip. Nagpasaklolo ang biktima sa barangay at pulisya na agad namang nagkasa ng follow-up operation sa Oplan Galugad ng Pasig City Police Substation 5. Katuwang ang barangay Pinagbuhatan, tuluyang naaresto ang lalaking nasa pool sa CCTV na umagaw sa cellphone ng biktima. Napag-alamang residente siya ng barangay Pinagbuhatan at 3 beses nang nakulong dahil sa illegal na droga. Na-recover din sa kanya ang nasa 1 gramo ng hinihinalang shabu pero wala na ang ninakaw na cellphone. Kagabi, nung nagkaroon ng Oplan Galugad, natsyempohan naman ng mga kapulisan natin doon sa Kaliwag Street kung saan doon siya nahuli. Meron silang grupo na nagbibigtam na sila ng mga estudyante. Alam nila, hindi mga papalag. Kaya yung tinatarget nila. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Pasig City Police Station dahil sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Handa naman ang biktima na magsampa ng kasong robbery with violence or intimidation of persons laban sa suspect. Pinaghahanap na rin ng otoridad ang kanyang kasabwat na tukoy na ang pagkakakilanlan.